Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source, because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership, para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, I mean, nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest, of course, Mr. President. Oh, Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot pa yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies, flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad, yung qualifying age, pagtapo ng Presidente sa Vice Presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. So with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mig Subiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador, Mr. Yeah, minus the whole video. I support that motion, Madam President. Thank you, Senator Lacson. We recognize Senator Bam Aquino. Was it then Senator Tulfo, Rafi,
And Senator Risa raised her hand. Just for the information of Senator Marcoleta, it's not that I'm delaying the reasons for your objection, sir. We are listening to the seconding motions. Thank you. Magandang araw, Madam President, mga kasama. I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-CONAS, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako, mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ang CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi ho yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong nakafile. Meron bang nakafile na chacha o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ang isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan. Unang-una. Pangalawa, sa totoo lang po, marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Marami po dito, hindi lang sa mayorya, pati rin po sa minority, ang magsasama-sama para hindi mabago ang 1987 Constitution. At higit pa po dito, ito pong sasabihin ko, marami rin po dito hindi papayag sa isang no election scenario. Siguro po, kung tinanong kami, kayo ba dito ay para sa charter change? Baka po makita po ng ating distinguished lady na marami po ditong sasang-ayon na ayaw natin ng charter change. Kung nagtanong lang po, ilan ba dito talaga yung ayaw ng eleksyon? Baka malaman po lahat tayo dito. Talagang 2028 election, paninindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin na hindi papayag na walang eleksyon. So para sabihin po na yung minority, yan ang pinakapaka, yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation, and I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the record. Maraming salamat, Mr. Chairman, Madam President. Thank you, Senator